Good morning po. Balik po tayo sa ating tutorial. Nasa episode 8 na po tayo ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga canceled na orders, yung mga RTS, yung mga nag-return, yung mga nag-return na bumalik ang produkto, yung mga nag-refund na hindi na bumalik ang produkto, at yung mga lost items. Paano po ang treatment nito? Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo. Okay, ito po yung topic natin ngayon tungkol po kung paano natin i-handle ang mga disputes, canceled orders, item loss, returned item, refund without physical return of item sa pag-bookkeeping po ng online sellers. Ito po yung ating scenario 1 na meron pong order na kinancel before shipment. So bago pa ma-ship, kinancel na. Kung kailangan nyo po ng dokumento, so tignan ninyo yung order cancellation confirmation galing po sa platform. Wala pong journal entry po nito na kailangan pa kasi po wala naman financial transaction na nangyari. Ang gawin nyo lang po ay i-cancel nyo na lang po ang resibo na inyo pong nagamit. At i-file nyo po yung order cancellation confirmation na galing po sa platform. Scenario 2, canceled orders after shipment. Tapos in transit pa lang, nag-cancel na siya. O di kaya failed delivery. And item return. So nakauwi yung item naman at pwede mo pa siyang ibenta ulit. So hindi nasira, maayos pa siya. So ano po yung gagawin? Siyempre po, nag-return, wala tayong ibang contra revenue account, kundi ang sales return and allowances. So debit, sales return and allowances, credit, accounts receivable. Pero kung cash nagbayad ay credit cash. So yan po yung pangbaliktad po natin. Maliban pa po doon, kailangan din po natin i-reverse yung mga ginawa po natin payables, kagaya ng platform fees payable, percentage tax payable, at saka yung EWT payable. At syempre, ang credit niya is platform fees expense, percentage tax expense, at saka yung CWT, EWT po na ating mga estimates. Di ba? Nag-estimate po tayo ng mga expenses at yung mga payables. Di ba? Nag-estimate po tayo ng mga possible na expenses na kaakibat ng ating sales. Okay. So, paano natin i-explain sa T-account? Alam ko marunong na po kayo tungkol dito sa T-account dahil napag-aralan na natin sa ating previous na episodes. Kaya ano yung unang-unang entry mo nung ikaw ay nakabenta? Ang una doon sa sales journal ay ikaw ay nag-debit ng accounts receivable at nag-credit ng sales. Yan po yung unang entry. Ngayon, bumalik yung produkto na hindi pa yun settled. Hindi pa nase-settle ni platform. So, paano po ito i-entry? So, sa general journal na po ito, debit, sales return and allowances, credit, accounts receivable. 1, 2, 3 na nakikita nyo po dyan ngayon ay yan po yung mga sitwasyon na pwede pong mangyari ng mga panahon na meron pong return. Kagaya po niyan, ni-return pero hindi pa yan bayad o settled ni platform sa inyo. Kaya ang kanyang debit ay sales return and allowances at credit accounts receivable. Yan ay isusulat sa general journal. Ang sitwasyon pong ito naman ngayon ay yung pong returns ay i-charge o dineduct na ni platform doon sa settlement niya sa inyo. So ang mangyayari po niyan ay sa cash receipts journal na po ito papasok. So debit, sales return and allowances at credit accounts receivable. Tandaan po, sa cash receipts journal na po kung kasali po siya sa deduction. Pero kung ito naman po ay stand-alone charges, ibig sabihin nun, may nag-return, chinarge ka na kaagad ni Shopee. At ang gagawin niya lang ay kakaltasan niya yung e-wallet mo. Okay, so dapat ang journal entry mo po ay sales return and allowances debit at ito po ay susulat na sa cash disbursement journal.
At ang iyong credit ay cash in e-wallet sa cash disbursement journal po ito isusulat. So, nakikita nyo po, depende sa sitwasyon nyo sa inyong paggawa ng journal. Ulitin ko, yung pong una, yung hindi pa po settled pero meron na pong return, ay dapat nasa general journal po ito isusulat. Yung pangalawa, kung isinama na ni platform sa deductions niya sa settlement, dapat po sa cash receipts journal po ito papasok. Pero kung ito'y stand-alone, kinaltas na lang basta sa e-wallet mo, dapat po ito sa cash disbursement journal. Pero kung meron po kayong alam na mas mainam, mas madali, gawin nyo po yon. Meron pa po tayong journal entry at yun po yung expenses incurred in returning the product. Ay possible na ikaw ay nagbayad ng shipping fee. At ang tawag po doon ay shipping and handling expense. Hindi po siya freight out. Hindi rin po siya freight in. Kasi po ang freight in ay yun po yung shipping fee from the supplier papunta po sa inyo na seller. Yung pong freight out from the seller papunta po sa buyer na transportation. Pero ang nangyari po ngayon dito ay from the buyer pabalik po sa inyo na seller. So hindi po freight in, hindi rin po freight out. Ito po ay shipping and handling expenses. So yun po ang inyong gagamitin na account title. At ang credit po noon is cash in e-wallet kasi china-charge na po kayo noon si platform. So, syempre, kapag perpetual inventory method po kayo, di ba, meron tayong entry nung una, kung natatandaan nyo, debit, cost of goods sold, credit, inventory. Syempre, babaliktarin mo rin po yon para po maibalik sa inventaryo yung bumalik pong item. Kaya debit, inventory, at syempre, tanggalin nyo rin po sa cost of goods sold yung hindi nabenta na item na bumalik po sa inventory. Kaya yun po yung credit niya. So anong basis natin dito na dapat nating i-record? Dahil po sa sinabi ng International Accounting Standard 2 at saka Accounting Standard Codification 330, ang inventaryo daw po should reflect losses or returns promptly, agad-agad. Pero kung periodic po ang method ng inventory nyo po, wala kayong entry na gagawin. Kasi po, wala rin naman kayong entry nung panahon na nabenta nyo po yan. Kailan kayo mag-e-entry ay pag meron po kayong physical count na, physical inventory, at usually ginagawa po ito end of the month o di kaya end of the quarter. It depende po sa inyong policy. Ano po ang dokumento na dapat pong suportado ito pong return na ito? Kailangan po natin ang mga ito. Shipping confirmation, order cancellation confirmation, at saka yung system record of the return. Kailangan po natin yan. Kahit isa lang dyan, pwede na siguro. Kung tatlo makuha nyo, mas maganda po. So, ganito po itsura yung nakita ko na supporting document. Kita nyo po, na-charge ng 36 pesos siya ng shipping fee nung bumalik yung product. So, ito na po yung shipping and handling expense. Tapos kung napapansin niyo po dito sa baba, ito po yung 350 na SRP. So, meron po talagang dokumento. Maghanap lang po kayo. Magtiyaga lang pong maghanap para meron pong dokumento para kung sakali man at wag naman sana na kayo'y ma-audit, kompleto po kayo ng dokumento. Lagi po kayong nagpiprint. Wala na pong ibang gawin sa mga dokumento, kundi ito po ay print. Hindi lang po print screen. Dapat po ito ay print na hard copy po. At ito ay naka-file sa inyong sariling mga envelopes na madali pong makita. Okay, next, scenario number 3. Lost items. Tapos may nag-refund without physical return of the item. Actually, nangyayari po ito. Yung nag-refund, pagkatapos, hindi na po niya sinauli. Parang thank you na. Pero meron naman pong sellers, lalo na yung mga pagkain na nabutas, halimbawa pagdating sa buyer, at syempre naman po, pag butas na po yon, wala naman pong tatanggap. At sino ba naman ang kakain ng butas? Butas na packaging, di po ba? Nakakatakot po yon. So nangyayari po yan sa online selling. So ano po ang
ang dapat na treatment natin ito para sa ating journal entry. So, record natin yung sale refunded to the buyer. So, siyempre, nag-refund yung buyer from the platform. Platform po ang nagbibigay ng pera niya. So, wala naman pong sales refunds, returns, and allowances na ginamit ka nung una pa man. Ang ginagamit mo po is sales return and allowances. Okay, so yan na lang po ang gamitin natin na account title. Pero kung simulat sa poll, meron ka na pong sales refund na account title, gamitin nyo. Pero para sa akin, idagdag na lang sa sales return and allowances para iisa na lang yung treatment. Ilagay nyo na lang po sa explanation na yan ay your refund. Okay? Kasi wala nga naman nakalagay na refund. Returns and allowances lang naman kasi ang nakalagay. So, sa explanation na lang po ninyo ilagay yung refund. So, credit, accounts receivable, o di kaya cash in e-wallet. Okay? Siyempre, i-reverse mo na rin yung mga payables mo. Diba? Yung mga platform fees payable, percentage tax payable, EWT payable. So, yung mga estimates po natin yan na platform fees expense, credit, percentage tax expense, at saka yung CWT, EWT. Dapat po ibalik ta rin po din yan. Ito po yung 1701A. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na ang ginamit pong mga account title ay sales returns, allowances, and discounts. So, nikiayon na lang po tayo dito sa nilagay po ng BIR para hindi na lang po tayo ma-question. So, yung expenses incurred, syempre meron po ulit yung shipping and handling expense at saka charge sa po kaagad yan sa cash in e-wallet ang ating credit. So, yung ganun din ulit, yung perpetual inventory method ay ang debit po natin this time is inventory shrinkage. Nawala po yung item. Kaya po ang debit natin is inventory shrinkage at ang credit po natin is cost of goods sold. Tanggalin din po natin doon sa cost of goods sold. Ang basis po natin dito ay yung IAS 2 at saka yung ASC 330. Okay? So, paano po explanation po dito sa T account? Dati po, ang cost of goods sold na to ay nakadebit po sa sales journal at nakakredit po sa inventory sales journal. Pero dahil po nagkaroon ng return at nawala, na refund, nawala, kaya po yung pong debit po natin ay nakalagay na po sa inventory shrinkage expense sa general journal at inilagay na po as credit sa cost of goods sold sa general journal din po. Ito ha, isang account po yan, isang journal entry po yan. Ngayon kung titignan nyo, balance na po yung cost of goods sold. So tanggal na po yan. Zero sa cost of goods sold po yan. Okay, sana po naintindihan nyo. Next, ano po ang document natin? Refund confirmation to verify the refund was processed. Number 2 na document po natin is customer communication record to document the agreement between you and the customer regarding the refund without a return. Sa inyo po nakukuha po ito ay sa chat box po ninyo sa inyong buyer. So, paano kung nanalo ka sa dispute? O, di ba? So, possible din po yon. Kung natalo ka sa dispute, wala ka nang ibang gagawin pa. Miyak ka na lang. Okay, pero pag nanalo ka sa dispute, ito po ang inyong gagawin. To record winning dispute compensation. Debit, cash in e-wallet. Kasi may dumating na pera doon sa e-wallet. Ang credit mo is dispute claim o di kaya insurance claim. Okay? Ito ay other income. Ngayon, ano basis natin? Ito po, IAS 37. Under provisions, contingent liabilities, and contingent assets. Sabi niya, recognition of reimbursement. If an entity expects to recover a loss, example from insurance, the reimbursement is recognized separately as other income when it is virtually certain that the compensation will be received. Okay, so other income po siya. So, siyempre po, maraming other income na papasok po sa inyo dyan. So, lagyan po na lang natin ng pangalan, siguro other income dash dispute claim. Okay, nasa sa inyo na po yun para hindi kayo magkalito-lito. So, siyempre, yung shipping fee, kung binayaran ka, ibinalik yung shipping fee. So, debit, cash in e-wallet, credit, shipping, and handling expense. Okay? So, babalik ta rin mo lang po yung expense po na nakaakibat po doon.
So, ano ang documentation mo? Compensation confirmation. Siyempre, ito ay nakukuha doon sa yung e-wallet. Makikita mo na may pumasok na pera. Ang purpose, to substantiate the compensation entry in your accounting record. Pangalawa po, ang dispute resolution document. Para saan po ito? To verify the legitimacy and basis of the compensation. Po, sana nakatulong ang aking pag-share sa inyo kung paano po ang treatment ng mga returned, canceled, losses na mga items po sa inyong paninda. Sana po, huwag niyong kakalimutan ang mag-subscribe para sa mga susunod pa po natin mga videos. Hanggang sa muli po. Salamat.